Ang nakaraan. Labis ang galit ni Mr. Larry sa kanyang anak dahil sa ginawa nitong kalokohan. Dahil dito nakapagdesisyon ang CEO na tanggalin na lamang sa trabaho itong si Rafael. Pero Dad, huwag niyo naman gawin to sa kanya. Huwag niyo siyang idamay. In fact, dapat nga tayo yung pasalamat sa kanya dahil sa kanya bumalik sa atin ang loob ng investors. Nicole, yung mga ginagawa niya, kaya din naman yan Kaya akong gawin yan. Meron naman ang kapatid mo, hindi ba? Dad, matagal na natin kasama si Ricky pero hanggang ngayon, may nagawa ba siya? Wala, di ba? Kaguluhan lamang ginagawa ng kapatid ko sa kumpanyang ito. Kayo Dad, kung gusto niyong paalisin si Rafael, kayo ang bahala pero huwag niyo ako sisihin kapag dumating ang panahon na bababa ang ratings ng kumpanya natin. Nicole, huwag mo akong takutin. Alam ko ang ginagawa ko. Paano ba ako magiging ganito kung hindi ko alam yan? Noong nakauwi na ang mga ito sa mansyon, agad siyang dumiretso sa kanyang kwarto habang umiiyak. Iha, Nicole, ginagawa kong lahat ng ito para sa inyong dalawa na kapatid mo. Kaya gusto kong kayo mismo ang magpapalago nito sa negosyo natin. Sige na Dad, gusto ko nang pahinga, matutulog na ako. Kinabukasan maaga nagising itong si Rafael, ngunit hindi niya alam ang tunay na mangyayari kapag nasa office na ito. Samantalang sa araw ding iyon, mas maagang pumasok itong si Mr. Larry sa opisina. Kinakausap niya ang mga gwardya, binili na niya ito na huwag papasukin itong si Rafael sa loob kapag nakarating na siya. Sir Rafael, magandang umaga sa inyo. Magandang umaga naman sa iyo, guard. Anong sadya natin? Sir, pinapasabi po sa amin ni Sir Larry na hindi ka muna makapasok sa loob. Ano? Bakit daw? Hindi niya po sinabi sa akin Pero ito nga pala ang sweldo mo sa loob ng ilang araw. Pasensya ka na sir ha. Guard, gusto ko na makausap si Ma'am Nicole. Pasensya na sir pero bilin ka sa akin ng CEO na wala kang kakausapin ni isa sa kanila. Sumagi agad sa isipan ni Rafael na baka yun ang pagsama ni Nicole sa kanya ang naging dahilan. Wala na nagawa pa ang binata kundi umalis na lang. Nakapagdesisyon na lamang ito na muling bumalik sa kanyang apartment kaya muli itong sumakay ng taxi. Ilang minuto lang ay isang taxi ang huminto sa kanyang harapan kaya dandahan niyang binuksan ang pinto ng taxi. Kuya, pakihatid naman ako sa Angel Street. Sige sir, ihatid na kita. Habang nakatakbo na ang sasakyan, napatingin itong si Rafael sa salamin. Kitang-kita niya ang pagmumukha ng driver na tila ay pamilyar sa kanya. Halos kahawig ito ng larawan ng isang nakasabit sa kanilang dingding kaya hindi siya nadalawang isip na kausapin ang taong ito. Kuya, itatanong ko lang sana sa'yo kung ayos lang sa'yo. Meron ka bang kilalang losyo? Bakit naman sir? Wala lang ho. Halos kahawig kasi ng pagmumukha nyo Yung tatay ko, si Losyo. Baka naman namalikmata lamang ako. Baka kamukha ko lang yun sir. Minsan kasi hindi may iwasang may makatulad talagang mukha Pero ano ang pangalan mo iho? Pati magulang mo baka sakaling nakilala ko sila. Ang nanay ko si Melody at si Losyo Bonifacio naman ang tatay ko. Bonifacio? Bakit kuya? May kilala ka bang ganun? May kilala akong Melody Bonifacio pero matagal ng panahon yun. At meron din siyang anak na isang lumpo. Kilala mo ba ang nanay Melody ko? Ikaw ba ang tatay ko? Teka lang iho. Gusto ko muna makilala ang nanay mo. Kung siya ba talaga ang babaeng minahal ko noon. Ilang minuto lamang ang nakalipas ay nakarating na sila sa apartment na inupahan ni Rafael. Nay, narito na ako. O anak, bakit yata ang aga mo yata ngayon Wala ka bang pasok sa trabaho? Mamaya ko na sabihin sa'yo ang totoo. Siya nga pala may kasama ko ngayon at gusto kanya makilala. Pagkakita ng dalawa ay laking gulat nila. Losyo? Anong ginagawa mo dito? Walang hiya ka? Bakit mo kami iniwan ni Rafael? Ang ibig sabihin ba nito, ikaw si Rafael, ang lalaki na yun? Tay, pwede mo bang ipaliwanag sa akin bakit mo kami iniwan ni nanay? Rafael, pasensya ka na. Pero hindi kasi kaya ng konsensya ko ang ginawa ng nanay mo. Siya ang bahalang magpaaliwanag sa'yo ngayon. Nay, meron ka bang lihim sa akin? Sino ba talagang tatay ko? Rafael, noong panahon na naligaw sa akin si Losyo, inamin kong may iba rin akong nagustuhan. Ang anak na may-ari ng mansyon na pinapasukan ko. Hindi ko naman sukat akalain na may mangyari sa aming dalawa noon habang lasing siya. Pero kinabukasan pinagtapat ko sa kanya ang lahat pero hindi siya naniwala.
Kaya naisip ko na lamang na sagutin ko si Lucio para naman sakaling mabuo ang pangyaring iyon ay mayroong makilalang ama. Pero nalaman ni Lucio na pinagtaksalan ko siya kaya noong sinilangka, bigla siyang nawala. Gulong-gulo ang isip ni Rafael sa mga oras na iyon. Hindi niya alam ang gagawin. Dobleng sakit ang kanyang naramdaman. Natanggal sa trabaho tapos ngayon ay nalaman niya ang katotohanan sa kanyang pagkatao. Samantalang sa opisina, naghintay naman itong si Nicole na darating itong si Rafael. Ngunit ilang oras na ang nakalipas ay walang Rafael ang dumating. Kaya naman naisipan niyang tanungin ang gwardya kung pumasok na ba ang binata. Naku Ma'am Nicole, kanina na rito si Mr. Bonifacio. Nasaan siya ngayon? Pinaway ko siya ma'am. Utos kasi ni Mr. Larry na hindi siya papasukin sa kumpanya. Kaya ginawa ko ang utos ng CEO. Matapos siyang nalaman ng totoo, agad siya nagtungo sa 5th floor para kausapin ng ama. Dad, tama bang narinig ko? Tinanggal niyo si Rafael sa trabaho? Hindi ba kayo nakonsensya? Siyang dahilan para bumalik ang mga investors natin? Nicole, kumuha ko ng empleyado para magtrabaho sa kumpanya. Hindi landiin ang anak ko. Naintindihan mo ba ako? Makahanap rin tayo ng masangkit pa sa kanya. Maya-maya pa biglang may tumawag sa phone nitong si Mr. Larry. Napagalaman niyang isa ito sa mga investors na hindi dumating sa kanilang meeting. Pero kasama ito sa na-convince ni Rafael. Mr. Alvarez, mabuti at napatawag kayo. Mr. Larry Montemayor. Alam mo naman ang story ko hindi ba? Kung bakit ako naalis sa kumpanya. Pero dahil sa naging presentation ng empleyado mo, I'm impressed. Gusto ko siya makita at makausap para naman makilala ko siya. Although someone told me that he is a disabled person, but I'm proud. Where is he? Mr. Alvarez is not here today. He's already out of the company. Ano? Tinanggal mo ang lalaking binigyan mo ng daan para bumalik ako sa kumpanya mo? Mr. Larry, gusto ko siyang makita. Pabalikin niyo siya rito or else I'm gonna out of this company at kukunin ko lahat ng shares ko. Alam mo naman siguro di ba na malaki ang shares ko? Asan ko yung bukas Mr. Larry? Magkita kami dito. Sige na, I have to go. Dad, narinig mo naman diba sinabi ni Mr. Alvarez? Gusto niya makita si Rafael. Alam ko Nicole, huwag mong turuan. Alam kong ginagawa ko. Sige na, puntahan mo si Rafael at sabihin mo sa kanya na bumalik siya bukas dito. Pero ito tandaan mo, Nicole, huwag kang lalapit sa kanya, maliwanag ba? Papayag kaya itong si Rafael na muling bumalik sa kumpanya sa kabila ng masasakit na salitang binitiwan ni Larry. Ano kaya ang papel ni Mr. Alvarez sa kumpanya? Bakit ganoon lamang takot ni Mr. Larry na mawala si Alvarez sa kanila? Kaya mga kaibigan, tara, samahan niyo muli ako sa karugtong na kwento sa ating part 2. Kung nagustuhan niyo ang ating part 3 ay huwag kalimutang pinutin ang like button. Maraming salamat po. Abangan po natin ang ating part 4.